Yan, relax muna kami ni Kuya. Ulitin natin. Si Kuya, si PBBM, in-interview ni Tunyeng. ni Katunying. Yung sira ulong tunyeng. Sira ulo. Sira ulo di ba? Sira ulong tunyeng. Hindi, raw yung parang may, raw ang sabi nila, reconciliation dun sa, ngayon, ang pagkakaintindi nito na si Bongo, tsaka ni Bato, kung serious sila sa reconciliation, pauwiin nila si Tatay Digong. Hindi nila alam kung pauwiin si Digong, nakagarapon na. Garapon. Ano yung gagawin pickle? Ha? Pay nauwi na yun. At saka, bakit sila magdidemand ng kondisyon? Ang tanong is, handa ka ba sa puso mo na makipag-ayos sa mga Duterte? Oo naman, sabi ni Bongbong Marcos. Alangan naman sabihin, hindi. Oo naman, sabi niya, lahat ng mga tao na hindi sangayon sa aking polisiya, kailangan makipag-reconcile ako para mapagandang takbo ng ating bayan, sabi niya. Ngayon, kinuha nila na parang ang lumalabas si Marcos ang humahabol ng reconciliation. Ang tanong is, handa ka ba na makipag-reconcile sa puso mo? Yun ang tanong nito niya Hindi si Marcos na gusto ko Tonyeng na makipag-reconcile sa mga Duterte. Hindi siyang humahabol. Tinanong lang kasi ni Tonyeng yun. Ganito yan Mali ang pagkakaintindi ng mga tao tsaka nila Bongo, Tapos, dahil presidente yan Natural, pag tinanong mo yan, ang isasagot yan for the welfare of all Filipino. Correct. At saka yung diba? tanong, ang sinagot niya, handa ka ba? Pero hindi ibig sabihin nun, reconciliation, i-compromise mo yung batas. Correct. Nang dahil sa reconciliation, At saka, criminal yan. Kaya ang mga tanong, ang mga Kaya sabi ko, kondisyon babaw. nila, Bato nila Bongo, na kung gusto niya talagang sincere makipagkuhan, pauwiin si Digong. Kahit na walang reconciliation, kung yun na ang kondisyon, ang pinagsasabi. Hindi, tsaka ang tanong dito, ganito yan, Kuya. Halimbawa, sabi mo, kung serious ang Pangulo sa reconciliation, di dapat pauwiin nyo si, yun ang sabi niya, di ba? Sira pala ulo nito Kahit sabihin ba ng presidente, sige, gusto kong pauwiin yan, may magagawa ba ang presidente? Wala naman tayong jurisdiction dyan. At saka hindi niya obligasyon yun. Hindi niya, tsaka wala tayong dyan. Labas ng presidente, labas ng bansa kasi unang-una, wala na tayong ang tanong jurisdiction. Bakit sisisihin mo yung Pangulo, yun ang bibigyan mo ng kondisyon na kailang pabalik? Gusto yun man ng presidente yan, pero hindi po pwede. At saka ang tanong is, talagang gusto na ipitin. Gusto mo ba na makipag-reconcile sa puso mo? Nagpo-project sila ng ganyan para sa Duterte. Oo naman. Pero hindi ang naghahabol ng reconciliation si Bongbong. Ang sinagot lang niya yung tanong. Ngayon, sinagot lang. Kasi presidente ka natural, sabihin mo yun. Tama ba na ang isasagot mo is, kung sincere siya mag-reconciliation, kailangan pauwiin niya pa sa Hindi naman bibigyan mo ng kondisyon, hindi naman siya naghahabol ng reconciliation Tinanong lang kasi kaya sinagot niya yun At saka hindi ko kompromisyon ng Pangulo yun, yung batas para sa reconciliation. Tama yung sinabi mo na gustuin man ni Marcos na pauwi yun. Bakit niya pauwi na pinakulong na nga niya Pinakulong. Pinagdala doon para manakot Ay di, paano naman siya makipag-reconcile sa mga biktima ni Duterte? Hindi. Paano naman? At saka, ano magagalit ngayon sa kanya? At saka ano magiging imahe niya sa taong bayan? Kaya nga. Di ba?
Eh di para gumanda, kang inutil nun. gumanda, halimbawa ang Oo. relasyon niya sa mga Duterte, personal, Oo. dahil pinauwi niya si ano, eh paano naman yung biktima ng Oo. mga Kaya nga. ejik eh? Eh, Paano naman yung mga eh, ninakaw? nagsisilbi siya hindi sa para silang grupo. Nagsisilbi ang presidente para sa Si mga Duterte na- inabuso Para na reconcile. sangkatauhan, binaboy. Bakit niya ididepensa yung mga kriminal? Etong mga gago tong ano na to, mga senador na to, talagang bulok ang takbo ng pag-iisip eh. Pero mo sabi niya kung serious kayo niya ano, dapat pauwi niyo si presidente. Sira Ang ulo una. ko pala eh. Sabihin mo ng serious na ano, mapapauwi ba ni presidente yon? Eh anong jurisdiction natin diyan? Eh lumabas na nga tayo diyan. Wala na sa kamay ng presidente yan, nasa ICC na yan, yung pandaigdigang hukuman. Ngayon, doon kayo magpaliwanag, wag dyan sa, sa social media ni para bigyan nyo naman ng imahe ng Pangulo dahil hindi pagtanggap ng reconciliation, kailangan mapauwi. Sira ulo, sabi ko. Kaya itong mga to, dapat to ipakulong eh, no? Kuya, no? Pares yung mga ganyan, no? Ha? Makukulong yan. Pakulong talaga yan. Makukulong si Kaya, Bato na yan. kuya, paano mo kay General Torre tsaka sa Supreme Court? Anong hiling mo? Eh, sigurado, pag naglabas ng ICC, ng arrest warrant, i-order nila sa Interpol ang arrest warrant na yan. Dahil hindi nga tayo membro ng ICC, kaya sa Interpol na lang ipapadaan. Oo. Kasi yun lang naman ang toll ng ano din eh. Walang arresting arm ng ICC. Kahit Wala na tayo, tayong pakialam dyan. kahit tayo, halimbawa, yun si Roque, nagtatago. Eh, sa Interpol tayo mag-coordinate kasi membro tayo ng Interpol. I-aresto din, ganun din yun ng ICC. Ngayon, wala nang koneksyon yung ICC kung membro tayo o hindi. Importante, Dinala ka ro. importante huliin yung in-order ng meron warrant of arrest. Oo. Ayun. Yan ang importante. Hindi yung sasabihin illegal, kinidnap. Ang swerte naman din yung na makidnap, may abogado pang nakaharap. May nakidnap pa na may doktor, may ano, may kidnap pa Kaya na. nga, di ba? Binlag na natin yan. Tapos walang ransom. Hindi, at saka usipin mo na lang, siya mismong nag-ano yan. Hinahamon niya nga yung ICC, di ba? Yes. Gusto niya, arrestin na siya, di ba? Sipain pa niya. Mamamatay na nga ako, hindi pa sila na ano. Ngayon, may nadalhin siya ngayon eh. Nandun siya ngayon. Dahil sabi niya, ang dahilan niya, wala siyang pamasayang pumunta doon. Kaya yun, sinakay siya. Patay. Libre, no? Nakalibre siya, no? Libre. Ano pa yun? First class pa yun. Business class, no? Ano? Private plane ba yun? Private pa. Wow. Solo. Wow. Swerte. Yun ang ano, yung Oo. kidnap na talagang dineliver ng ano, ng luxurious. Dito ngayon sa mga nangyayari ngayon sa Senado, kuya. Kasi, Dapat kidnapin din si Bato at si Bongo. Madalian ng kidnapin yun. Susunod niya si Sarah. wala nang arrest warrant niya na Kidnap na ang lang. mantra ngayon, kidnap. Oo, kidnap. Eh si Tipis, kinidnap na Oo, kami. kasi yun ang sabi nila, kidnap. O di kidnapin na lang. Kidnapin. ayaw nilang kilalanin yung warrant of arrest. Sila nagproduce kidnap. Kaya ganun na lang gagawin, kidnap. Kidnap na. Si Tipis, kinidnap na rin daw eh. Oo, Yan, kidnap. ganun naman eh. Ang ganda ang pagkakidnap pa, pinadala sa sarili niyang bayan. Oo. Oo. Imbis na kidnap, dadalhin sa iba, di ba? Oo. Kaya sa sarili Sinundo niyang pa ng ano, no? Sinundo pa ng asawa, tsaka mga ano, no? bayan. Tapos kinidnap sa ibang bansa pa. Tapos inyuwi sa sariling bayan. Oo. Talaga yung mga utak ng mga business na yan. Dito kaya si ano, dahil si Tory ngayon ng PNP, kuya, anong ano mo? Si Trillanes, ano yan? Hindi nanalo sa pagka ano, no? Sayang. Sinayang ng kalooban na nagkaroon silang matinong mayor na Baka, leader. baka gawing ano yan, baka gawing DIM siya.
Kasi may kapasidad yan na Pwede rin. humawak ng ano, kasi matinik yan. Hindi basta-basta yan si ano, parang si Tory yan na legal, dadaanin sa legal lahat. Na hindi kamukha ng mga tao ni Digong, puta, ginawa, puro illegal eh. Ano talaga, walang, Diba? wala silang makuha. Hindi sumunod sa ano, sa alituntunin ng batas. Puta, nilabag lahat nila yung ano, yung binaboy nila yung ano, yung ano ng batas. Walang nasunod na proseso. Niluto nila ang proseso. Di ba? Niluluto nila ang proseso ayaw nilang daanin sa tamang ano hilaw eh. Kaya, Kasalanan ng Pilipino rin. Ano nangyari? Kahit na alam na ng kriminal. Siya pa rin. Estrada Jinggo. Estrada Jinggo. yung ano na yun, yung ano yun, Duterte. si Unggoy, Mayroon na siyang kaso na. may kaso yun, di ba? Nasintensyahan niya na 10 counts of graft eh. Yun ang dapat mawala sa politiko na yan, yung Pero Unggoy na yan. naka-appeal, naka-bill pa, kaya hindi pa pinakulong. Ah. Nakakulong siya. Hindi nakakulong. Mhm. Ayun. Nanghihingi pala ng nabibinta pala ngayon ng mga yun. May fan yan eh. Ha? Yung plastic may fan yan, 20 cents. Yung bottle na yan. Ito yung mga ganyan, no? May fan yan. Pagka binalik mo yan sa tindahan, May 20 cents. dapat ganyan para ma-save yung environment. Oo, Dapat ganyan din sa Pilipinas, pag ganyan. Bumili ng mga machine para ibalik yung mga plastic. kahit hindi ibalik, pero ginajunk shop. Ayagaan yung mayaman yung junk shop. Binibili ng mura sa per kilo. Ano nga yung ano yun? Arrest na ba yun? Tinitira nun si Torre, di ba? Sino? Ito si Unggoy, ano? Wala pa, hindi pa kasi yun yung problema eh. Kaya nakita mo nung Walang ginawa yun, yung wala naman talaga salot yun. Unggoy na yun eh. Oo, salot yun. Kala mo nagmamagaling na ulam eh. Oo. Pagka nag-decide ang Supreme Court at in-affirm yung conviction niya sa sa CA, Court of Appeals, kukulong siya. Pero Dapat talaga yan. Kasi may kaso ka eh. Pag may kaso ka, 7 years per graft, time is 10, time is 7. Ay 10 counts. Di tayo 7 years, di 7 years. Nobel na yun, Nobel. Kung nasintensyahan na siya. Nobel yan. Kung Tapos, confiscated pa yung ano yan. nakabil na siya dahil naka-appeal. Pris Pangwell yan, Pris. Hindi pa mo pinipris eh. Dapat yun, i-pris yung mga kayamanan niya, mga animal na yun. Pagka pinapay Oo. dapat i-pris. Para maging halimbawa ang bansa natin na alam ng mga international community, mga international investor na umiira lang batas sa atin ang hustisya. Kasi yan lang naman ang nagpapagulo eh. Ang sarap-sarap ng buhay natin eh. Hindi naman nagpapagulo sa bansa natin, mga salot na yan eh. Di ba? Kuya? Sila pa. Bili mo, yung mga OFW, kung magpadala niya, magkano? 30 billion na a year yan. Ang remittance niyan. Baba na yun. Yung mga PPO. Diba? Ang lalakas magdala ng pera, wala tayong problema. Ang problema, yan yung mga salot na yan. Binibigyan tayo ng masamang imahe ng mga yan. Para asuklaman tayo. Ganang dahil sa mga tao niyan, Wala ng politika sa atin, parang wala ng pinag-uusapan. Nakaka-ismaya talaga. Sa totoo.
nakakadismaya, lahat na lang. Nakawan dito, nakawan doon. Yung dadaanin nila sa pagkamaton nila, yung maton-maton style ba? Alam mo yung maton style? Yung kamukha ni ni Matonera, Maton. Yung binugbog niya yung sheriff. Yung takutan. Oo. Iisipin mo, ikaw babae ka. Imbis sa sampalin mo, anong ginawa mo, sinuntok mo eh. So, ibig sabihin, babae ka ba nun? Hindi ka Pinapakita lang. tibo ka nun, tibo. Pinapakita Hindi, lang ano na yun? sila ang hari sa lugar na yun. Huwag kayong, kung ayaw namin, huwag kayong, ganun sila. Pag sinabi namin, huwag kayo, ibig sabihin ng ganun, mamamatay kayo kung kayo ay kukontra sa amin. Ganun lang. Poon style ba? Gawin silang poon. Yung diktador. Parang ngayon, Saddam man nung panahon sa Iraq. Oo. Kaya nga sabi ni sino ba 'yon? Si Lucky. Lucky ba 'yon? Lucky Espiritu ba 'yon? Look, Pero Lucky Espiritu ba 'yon? Yung mga worker, leader ng mga worker. Ano sabi niya? Dapat daw si Digong binibitay. binibitay. Oo. Dahil yan ang pinabagsak niya ng natin yung standard ng yung consciousness ng yung kamalayan ng mga tao masyadong pinabagsak. Ginawa niyang binaboy niya. Ginawa niyang immoral. Oo, ginawa Yung niya. totoo naman. Hindi na Alam, sa tao. totoo lang, Hindi na tao. ang moral ng Pilipino mula nung naupo si Digong is natigrit. Natigrit talaga. Yung bang doon ka makakita na Naging mantra ng tao na doon ka nga nakakita kill, na patay na lang. nagmumura, nagsasabing repel, patayin, pinapalakpakan ng tao. Oo. Doon mo makita na ang morality ng tao is Bumagsak talaga Bumagsak. ng nagiging nagiging normal na lang yung pumatay, normal na lang yung kasi doon Pag may galit sila, tiyan na lang ng baril. doon mo makita na Ah, sabihin nila naging peaceful na araw, peaceful daw nung panahon ni Digong pero araw at gabi may bumubulogtang patay sa kalsada na pinagpaparil. natutulog ka, akala mo, Tap- pupuntahan mo sa bahay, Tapos sasabihin gigisingin mo. nilang peaceful daw nung panahon ni Digong. Ay samantalang mayroong angel of death na tinatawag na kakatukin mo na lang, kakatukin di bato yung bahay nila at pagpaparilin yung nakahiga Hindi mo doon. natutulog, no? Kakatukin mo. Tapos Tokang, no? peaceful. Ano bang definition nila ang peaceful? Yung peaceful na Wala lugar. fishball. Tapos ang daming taong na bumubulong gabi at araw. Tapos sa Bulacan, meron isang gabi, is 32 ang pinatay isang gabi. Pumalakpak si Digong. Sana gano'n ang araw-araw na mangyari. Ano pa? Salo talaga, no? Alam mo, Pero, alam ang pinagpapalakpak provincial pagka commander doon? pumapatay, no? Pinapalakpak. Ang commander ng sa provincial commander nung panahon na yon na 32 ang namatay, si General Karamat. Ayun, ano rin yun? Isayo. Titirahin na ng ICC yun. General Karamat. Hindi na makakaporma yan. Tapos sabi ng peaceful, sa matang araw, gabi, may namamatay. Mas matindi pa nga kay Saddam Oo. Si Saddam, yung Wala yun. tinitira ni Saddam, yung mga kalaban niya sa politika, kalaban niya sa yung kumukontra sa gobyerno niya. Hindi yung ordinaryo na mga tao. Ayun. Pati nga yung mga nahuhuli nilang tinutiniladang nasaan yun? Di ba? Nasaan yung mga tinutiniladang nahuhuli na yung kay Albayalde? Putang Dinili-deliver na yun sa Malacanang. nire-recycle pala. Dinideliver na sa Davao. Oo. Alam ko kung saan napunta yung 6.4 billion na. Yung nahuli, no? Salip. Nasaan na yun, no? Ano nangyari doon, no? Iyan, pinagbibenta nila. Tapos, doon ka nakakita na nung panahon ni Digong, ang daming lumulutang na shabu sa dagat.
Oo. Kung ikaw ba naman negosyante ka na Oo. kahit illegal negosyante ka, milyon ang punan mo, Oo. itatapon mo lang sa dagat, tapos kukunin ng fisherman o kay mga pulis. Iyon ay ginagawa nila yun. Yun ang transport. Iyan ang transport na madali. Pag inulang fisherman, i-report sa pulis, yung pulis hindi deliver sa kanila. Transport yun. Hindi, legal na, malinis na. Ay puta. Ang matindi niyan, di ba, na ano yan? Di ba, inimbestigahan sa Senado yan, yung anak ni, ni Digong, si Pulong. Yung inaano niya yung, ni Trillanes, pinaghuhubad, di ba? Sinuwe. Pinaghubad, di ba? Dahil merong tattoo na, ano ba yun? Dragon. Triad ba yan? Triad na, Ayaw niya membership maghubad. ng triad daw. Kasi kung ikaw naman, lalaki ka, pinaghuhubad ka. Di ba, sabi nga ni Trillanes, kung gusto mo ng privacy, pupunta kayo sa kwarto, isama mo yung ano mo. Di ba? Ayaw niya eh. Ibig sabihin, Tsaka kung lalaki ka eh, pwede ka maghubad eh, di ba? At tsaka Para masupalpal si Trillanes eh. kung gusto mong pahiyain yung tao na bibintang sa'yo, Oo. Hubarin mo. Oh, Oo. tignan mo nga. Loko-loko ka Ibig talaga. sabihin, Sabihin totoo. kang ano, Oo. Kung ano pinagbibintang, ikulong nyo nga ito. Senador Oo. na gagos. Di sabihin sana niya. Ibig sabihin talagang totoo yung ano. Kung ako yung pinagbibintingan doon at wala akong tato talaga. At saka sinigaw nung nasa costume. Sino ba yung mga nasa costume na yun? Sino ba yung kuya na... Peldon. Oo, si hindi. Si Lapinya. Si, Yung- si Guban. Si Guban. Marta Guba. Yan. Oo. At saka yung report pala ni sino ba yun? Asierto. Si Kerinel Asierto. Kaya pala pinapapatay ni ni Digong. May narinig ko yun eh. Sabi ni ni Digong noon. Kayo militar, mga polis, tanungin ko kayo, bakit buhay pa yan si Asierto? Binigyan pa ng reward na Samantalang 15 million Kerinel yan, di ba? Oo, 10 million ang reward noon. Binaliktad yan, no? Binaliktad, gumawa ng senaryo, no? Biruin mo, yan pala si Asierto, yan pala nag-imbestiga, pinadala yan sa Davao para pa-imbestigan kung sino yung mga nag-ano ng mga kontrabando na Oo, yun. hindi na alam mo niya, yung puri mo in check tapos kasama yan. Ni-report yan, Kawawa tapos nga to. in-ignore, di ba? Yung kasama niya na si Captain. Pinadala raw kay Bato pero hindi pinansin ni Bato, di ba? Sabi ko, hindi, pati kay Albayal, pati kay Bongo, pati kay... Eh lahat yan, dami niyan. Tapos pinaimbestigahan sa Senado, ito naman si Gordon, gustong i-contempt si Acerto, Oo. ipakulong at ipapatay na lang. Kaya nga yung mga senador na Mabuti yan, na lang natunugan yan ni si Acerto. senador, si Gordon yan, palagay ko sabit yan. Hindi kaya? Pati yan, mga ano nga, pati ito si Caldero. Puta, yayariin din niya, sabit-sabit yung mga yan. Wala kayo, imbis na maging faithful kayo sa taong bayan, pero pinagtanggol yung mga kriminal, yari kayo dyan. Nakakatismaya nga, Enabler Pilipinas, kayo ng kriminal. pinag-uusapan. Puro kasamahan lahat ang ano, kasamaan ng ano. Kaya nga, tao. salot eh. Puto sa mga sibilisadong lipunan niya, hindi na po pwede yan. Lahat yan may kalalagyan. Kasi, ang international community hindi na tinotolerate yan kasi malakas ang ano ngayon. Ang moral forces ngayon. Yayariin lahat yan. Problema is, Kasi hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating lipunan kapag yan, naghahari pa rin yan. Bumabandera pa rin yan, kaya iligpit yan. walang kapayapaan sa Pilipinas Oo. dahil ganyan. Yung mga Dahil leader. takutan eh. Tignan mo lang ang Vice Takutan. President. Oh. Oo, takutan, nananakot. Anong klaseng Vice President ka? Ikaw mismo ang nagpapabagsak sa gobyerno. Magnanako yan, tapos pagka pinunaw mo yung mga masamang gawain nila, Politika, persecution. titirahin kanila, pipersonalin kanila. Tapos Ganyan ang mga sasabihin, style niyan. Kaya daw pinipersecute ng gobyerno para siya daw ang perceive na na malakas na magiging
presidential candidate sa 2028. Oo, tanong mo, style to dumaring, sabi ni Bato. Kalokohan yun. Sabi ni Bato. Ano raw yung... Ano ba yung sinabi kay Bato ni Bongbong na hindi ka magagalaw. Magagalaw. Pagka bato, hindi talaga gagalaw. Bato yun eh. Gagalaw ba yung bato? Hindi raw siya maipapa-aresto, hindi raw sa ICC na... Hindi, sinabi naman ni Marcos na hindi pa yung buhok mo hindi magagalaw, mahahawakan ng ICC, sabi kay Bato. Totoo naman eh. Eh, wala na mahawakan kay Bato. Eh, walang mahawakan Walang mahawakan. sa na buhok eh. Walang mahawakan na buhok. Hindi nila mahahawakan. Hindi mo buhok mo, sabi sa kanya. Totoo. Pero yung kamay ang pupusasan. Hindi naman yung ulo eh. Itong inaano ko, yung Senado na to, bakit may mga ganyang delaying ibig sabihin hindi sinusunod yung constitutional procedure. Dapat nga managot lahat yung mga pro. Kasi invalid senaryo na yan, yung ginagawa na yan, wala na sa yan eh. Nasa constitution pa ba yung ganyan? Wala na, di ba? Problema nga is walang nakalagay sa konstitusyon na kaparusahan kung ayaw umakto ang Senado eh. Walang nakalagay na parusa nila eh. Ang taong bayan lang magsasabi na sa susunod hindi kayo namin iboboto dahil hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo. Pero ano naman yun nakaparusahan ng katraidoran Pero hindi nila? na iniisip yun. Ang pinuno ay under threat. Ang katraidoran nila, Oo. hindi lang yung boto na yun ang nakaparusahan. Binigyan sila ng mandato ng taong bayan. Oo, mandato. Ayaw lang gawin trabaho nila. Yung trabaho nila ayaw nilang gawin. And their power was emanate from the people. Kaya nga, sinasabi the sovereign resides in the people. Because Anong opinion mo dyan? dapat nga, kung mayroong batas na magpapakitay sa Senado Alam mo, na ayaw gumawa ng trabaho, Dahil may pinagtatakpan. Ganon? may pinagtatapan, bibitayin. At lahat yung sweldo nila sa na yun, ibabalik sa tao, sa gobyerno dahil parang dereliction of duty na yun, wala na silang ginawang trabaho eh. Walang Hindi nila walang ginagawa. output no? Walang output. Ibig sabihin, dinadaya mo ang trabaho mo, wala May kang pinagtatakpan. Baka recipient sila ng confidential pa ni Sara, kaya ganun ginagawa nila. Kailangan paimbestigahan yung mga yan. baka Kailangan paimbestigahan ni Tory yung mga senador, no? Ha? nagkumpanya ang mga yan tigwa 100 million kayo, sabi ni Sara, itong gamitin nyo magkumpanya, pero pag nanalo kayo, pagtanggol niyo ako Kaya, kasi alam nila, ang pang-family, Isa pa, ang under threat nagbitaw Isa pa, siguro ang daming pera na ibinigay ng insect sa kanila. Ito, Sara, ibigay mo sa mga para tayo manalo. Ikaw ay magiging kwan. Lahat ng troll mo, buhayan mo at ipagtanggol at gagawin baliktad lahat ang naratibo at tayo ang mamamayagpag para ikaw ang presidente at buong Pilipinas magiging sa China. Ikaw ang governor of the Philippines, province of China. Biro mo yun kung siya ang magiging probinsya ng Chinese ang lumalaki Pilipinas. pang napupuri siya. Parang yung panga ni Jinggoy tsaka ni Sara, pareho yan. Lumolobo. Kaya Pulong. hirap na sa Pilipinas pero mo yun, kung totoo yung inimbestigaan ni Tolentino na yung Impinitos na kumpanya ng sa Pilipinas Totoo yun pa. nagre-recruit ng mga troll army na idipinsa ang China. Kaya di ba yung bilag ko nga yan, nung 2001 pa yan, trilyon ang pinapaikot ng... Tapos, hindi, may ebidensya na yun. Pero yung hindi natin alam kung ilan talaga. Pero yun may ebidensya na 933,000 na chicken na galing sa Invisoy mismo ng China na ipinabayad sa Infinitos para doon sa trolls. Isa ba? Yung mga vloggers na 20 na pumunta doon, inimbestigaan nila sa Quadcom noon,
na pumunta sa China na nagseminar na sponsored ng Chinese Embassy. Biro mo yun na talagang pinapagalaw nila sa Pilipinas, yung mga Chinese na yan, na ang mga leader na gumagawa niyan is mga Duterte. Ang daming spy na nahuhuli sa atin, di ba? Di ba katraydoran yun sa bayan? Ang daming spy na nahuhuli, mga inchik, ano? Mga komunistang inchik. Dapat ang mga ganun na katao, pinupugutan ng ulo eh. Oo, totoo lang. Wala yan. Ano yan eh, treason eh. Mga ano sa Mm, Pilipino yun eh. Talang kataksilan. kataksilan sa Kataksilan lahi mo, sa ating lahi. bayan mo. Kataksilan sa ating lahi yan. Hindi mo pwede yan. Imbes na ipagtanggol mo dahil ikaw Oo. pang vice president ka, pag ipagtanggol mo plus nakita mo ba na kinundin ang ni Sara ang ginagawa ng China na panghara sa atin Wala. sa West Philippines? Wala. Tahimik sila. Tinitreaten niya pa nga yung mamaya natin eh. Nakikita mo yung bato Oo. at saka sinabunggo na pinagtanggol ba ang mga Oo. mangisda natin sa West Philippines na hinaharas ng Chinese? Wala. Pero bakit sila nanalo? Kasi yung naratibo ng trolls ng Duterte trolls na sponsor ng China, yan ang namamayagpag. Ang nagiging senaryo pa is naratibo is sila pa ang kawawa, hinaharas, yung tatay nila, kinidnap, tapos Ganun nga, is the same style yung ginawa ni Asiato Investigation sa Davao na ni-report niya yung mga triad na mga drug lord na mga incheck. Binaliktad ni Digong. Kaya ang nangyayari, Di ba? Binaliktad ni Digong yun eh. tama. Kaya si Asiato pa pinapapatay niya eh. ang ano ko Gago doon is, talaga, gagong ano. bakit ang mga Pilipino hindi nila nakikita Oo. na ang mga Duterte is, yan ay Kailan tapusin talaga lahat. China. Oo. At sila ay traidor sa bayan. Mm. At yung mga senador na mga pro-China, bakit nanalo pa? Katulad ni Bongo, ni Bato, bakit sila nanalo? Eh, ibig na-establish sabihin? sa social media Ganun eh. ba talaga kabubo ang Pilipino? Ganun ba talaga hindi nila alam na gamitin yung ano nila, yung discernment nila? Hindi nila nakikita kung ano ang tama at mali? Hindi natin alam, baka strategy rin niya ng administrasyon Hindi, ano na yun? para mabasahan ng gusto yung mga yan at tapos arestuhin na lang. Kasi Pero, pag binigla mo yan, Ang mga may magre-react pa eh. Kailangan Sila- dahan-dahan sila sa isa. nagbibigay ng power kasi yung silang mga butante. Ngayon, yung alam mong hindi nagmamahal sa bayan mo, yung pang ibubuto mo. Oo. Dahil China ang pinagtatanggol. Ibig sabihin ba, tanga na talaga ang mga Pilipino? Taksil eh. Kaya anong magmura, ayaw ko magmura, pero Napapamura ka siguro. talaga, eh. Napapamura ka tuloy, no? Kaya sinabi ko doon sa vlog natin, Eh, totoo doon, naman, mapapamura ka. Kung Dalawa. ganun kabugok yung mga politiko natin. yung klase ng tao na nagdidipinsa sa mga Duterte, dadalawang klase lang. Yung nakikinabang at mga tanga. Tanga talaga. Alam nila, nakikita nila. Kinukompromisyon nila talaga yung ano eh, no? Bansa natin eh, no? Sasabihin, nakikita nilang tao na pumapatay ng sasabihin pa, okay lang yun, napatayin. Kasi yung tao na yun dapat patayin. Kasi adik. Tama ba yung pag-iisip doon? Eh, ano yung batas? Asan yung batas doon? Bukod pa doon, wala kang Kaya nga may karapatan. batas eh. Ang nakakasama ng loob pa doon, mismo ang nagsasabi doon, yung nagsasabi na Kristiyano. Yung mga nagkiklaim na sila ay makadiyos. Kristiyano sila, tapos sasabihin okay lang yun, napatayin kasi adik. Tamang na si Tatay Digong, mabuti nga, pinapatay. Baka manrip eh. Yung mga religious group pa naggaganon? Totoo. Mga Wala nagsasabi- silang karapatan na pumunta ng ano. simbahan. Oo. Mismo, Ay, yun ang- hipokrituhan nyo kasi. Yan ang nakakasakit na tanggapin na ultimo nagsasabi na sila ay Oo. makadiyos, Kristiyano, Tapos tinotolerate. tapos yung
usapan yung pagpapatay ng mga tao na bumubulagta sa kalsada. Okay lang yun kasi adik eh. Yun ang katwiran. Pwede ba yun? Adik pala, di gamutin mo, Sabi ko, kulong mo. mas matindi ang mga utak ng mga Ang ito. problema dyan, wala silang sinunod na proseso. Ang ginawa lang proseso, yung kamay nila, patayin. Proseso at walang death penalty sa atin. Bukod pa doon, wala ang karapatan pumatay. Oo, dahil Kahit hindi ko na sino. naglikha niyan. Hindi ko naglikha niyan. Babalik sa iyo yan. Wala kang karapatan po. Kristiyano ka nga eh. Sa Biblia nga may sinabi pa na okay lang pumatay kung adik, okay lang pumatay kung kriminal ang patayin, okay lang pumatay kung magnanakaw. May sinabi ba doon? Ultimong Sa batas natin, sinabi nga thou shall not kill. Sinabi nga doon eh. Nasa Kaya nga- Ten Commandments. kaya nga doon talaga yung degradation talaga, yung morality ng ano. Kaya pag yun ang naghari, putya, walang mangyayari talaga sa buong mundo. Sinabi pa doon, thou shall not bear false witness against thy neighbors. Anong ginagawa ng mga trolls? Puro false information, disinformation. Katulad ng Pulse Asia. Saan sila nakakuha ng rating na katarantaduhan? 1,200, i-represent mo yung Tapos yung 100 hard worker na million? presidente, 30% lang. Tapos yung busy na walang ginawa, puro Nagmura. pambabalahura, nagmumura lang eh. Ilang 50%? 50%. Puta, Si Raul. Dapat yung ipa-aresto yung mga yan eh, no? dapat Paimbestigahan, no? kakasuhan mga yun ng Oo, paimbestigahan. Pag di nyo napatunayan yung mga rating nyo, gumagawa kayo ng dapat kasuhan ng mga yun at patigilin yun. Oo, Lahat yan. iban. Kasi mind Walang conditioning lang katotohanan yun. eh, mind conditioning eh. Kalukuhan yun. Kahit Kahit anong hard worker ng Kahit na- ng Pangulo natin, ganyan ang ano. sabihin mo ano, paano mapatunayan na nagpunta sila ng Mountain Province na nagsurvey doon? Paano nila sa 1,200 lang nga katao? Oo, Paano oo. sila na nagsabi na punta sila ng Sulo, Tawi-Tawi, na nagsurvey doon? Eh, barangay lang ng Pilipinas is 42,000 plus. Eh po, Tris. Suntok sa buwan eh, no? Oh, tapos ang data mo na ipipresent mo na sasabihin scientific data na 1,200 lang, kahit 2,400, doblihin mo yun. Saan mararatingin mo? Kung hindi guni-guni lang yun na sinulat. Kalukuhan. Bayad eh. Pagbayad ka, Guni-guni syempre, lang yun. pagbayad ka, syempre, ang papanigan mo yung nagbabayad sa'yo. Oo, at saka yun Alam ay naman natin mind yan. condition Alam. yun para lang ilabas na survey. Kaya na ngayon, survey. paimbestiga at pag nalaman niya, panagutin. Tarantaduhan talaga. Diba? Yung pinagagawa nila eh. Panagutin yan. Kung pag gusto talaga na pabagsakin yung ano, pero hindi po pwede na pabagsakin yung puta. Lahat yan may kaso eh. Yayariin kayo ng batas. So, ano eh. Ito muna natin kaya mahaba na ito masyado. Ha? Okay, magkwento naman tayo ng mga Mamaya, maganda kwento para na tayo. Hindi tayo may stress lang